Hello guys and mabuhay, welcome back sa aking YouTube channel. So once again, this is hashtag Biherong Beke. So guys, ayan yung aking background guys, no. So symbolic to guys. Bakit? Para kung nasa haunted house. Kasi 'di ba? This is all about Miss Universe, but not all about the contestant. This is about the resignation of Paula Shugart. So maraming nasad, maraming nalungkot, so maraming heartbroken sa kanyang pag-resign kasi last time si Esther Swan, ngayon naman si Paula, which is one of the pillars of the organization. So kaya itong aking background guys, broken ang aking background. Okay, so meron lang tayong mga points, no. So this is very critical, and everyone is entitled for his her own belief or insights, no, pagdating sa Miss Universe, yung status ngayon ng Miss Universe organization. But before we proceed, congratulations muna kay Ana Lacrini for bagging the second runner-up of Miss Globe 2023. Loka naman ako, no. Ang bilis ng announcement ng mga winners ng Miss Globe. After ng Q&A pack, few seconds or mga 1 or 2 minutes lang, andyan agad yung result ng mga winners. So nakakaloka. But still, congratulations sa ating pambato kay Ana Valencia Lacrini. Ayun na guys, so hindi na tayo guys magpapa-ligoy-ligoy pa. Let's go straight to the point, no? Yung status ng Miss Universe in the absence of one of the iconic woman of Miss Universe, which is Paula Shugart, the CEO of Miss Universe. So, eto na nga. It's up to you, no, to internalize, to gauge yung mga advantages, disadvantages na aking sasabihin. So, first point, before the owner Thai gender took over Miss Universe, 'di ba? Way back in 2018, mayroon ng transgender na inallowed nilang sumali, si Mrs. Spain. So, wag nilang sasabihin na, wag natin agad i-judge na porket Thai owner ang nakabili ng Miss Universe ay na downgrade na nabalasubas ng Miss Universe. Let's still give a chance, no, sa part na yon, kasi unfair din naman yon na tayo ang may-ari tas ganun na, no. Bakit, 'di ba? So ganun lang yon in the previous mga previous history din naman, like nung kay Janine Tugonon, hindi naman yun sa Thai owner na era, 'di ba? Pero alam natin ang ganda ng sagot ni Janine, dapat deserve siya maging first title holder, pero wala. So 'di ba, mayroon na rin talagang, alam mo yon, pagdating sa judgment, no, mga biases. So hindi talaga may iwasan yon at that time. So ganun lang, no. Kaya it doesn't mean na nabili na ng Thai owner ang Miss Universe ay mayroon na tayong discrimination, no. So let's avoid such thing. Second, 'di ba, inclusivity. So 'di ba, nakita man natin ngayon si Miss Nepal, o 'di ba, pasok na kahit plus size nga siya. Well, before, pag sinabing Miss Universe, talagang yung mga slim body. At least ngayon makitang-kita natin yung inclusivity, no, sa pageantry na to. Talagang may pagbabago. Siyempre, pag bagong owner, meron siya mga hinahanap, pagbigyan natin siya ng chance. Hindi ba tayo maging masaya na anyone can join? I mean, of course, nandoon pa rin yung, 'di ba, yung pinaka-trademark talaga, beauty, brain, tsaka yung advocacy. So, as example doon, si Nepal. O, 'di ba, maganda siya kahit chubby siya, and no? So, yun, wag tayong unfair sa ating judgment. So there is a possibility nga na mayroong misunderstanding between and among the organization. So ganun lang naman yun. Kung siyang owner at may mga gusto siyang mangyari, at ramdam rin na yun ng CEO ni Paula na
contradicting sa kanyang belief, so there's a possibility. So there's no way for her is to get out of the organization and render her resignation. That's it. So ganun lang yun. I remember when I was, one of the companies where I used to work with, at hindi magkasundo yung owner at saka yung president ng pinapasukan ko. So yeah, ganun lang yun, no? But still, Paula Sugar should be thankful with the organization kasi yun ang naging doon siya naging iconic. So ganun lang yun. Let's not downgrade the organization itself just because of the owner is Itay National. Next, this is my point. So long as the organization chooses the right winner no cooking show, it's fine with me. Because at the end of the day, di ba, syempre, it's still a business. And how could this, sponsors mo, paano sila magstay sa'yo kung wala kang integrity? Just by choosing the rightful winner, no? Kung hindi mo pinili, ay talagang, again, this is very critical for this season na dapat ang piliin talaga nilang makoronahan ay karapat dapat. Kasi, yun na nga, may discrimination na nga, no? Just because the owner herself is not a real woman. So kung pipili pa sila ng luto, ko, talagang maraming mag-aaklas, no? So next, kung nung time nila ipinasok na ang trans, okay, I've mentioned already, di ba? So 2018 nga ay inallowed na nila ang trans gender, no? So si Mrs. Spain. So hindi yun panahon ni Anne, no? Jokraditate, no? Wala pa siya yung time na yon at inallowed na nila. At least this is enlightenment na at the end of the day, asan yung sinasabi nyo, we are all equal regardless of our gender, regardless of our status in life. So ito na yun, ito na yung hinahanap. Kaya lang mahirap talagang tanggapin ng tao ang katotohanan, no? Kung kaya nga nating mahalin yung mga hayop, how much more same na from our origin, isang tao rin, no? It's just ganun ang preference nila. Let's respect, no? So unless Miss Universe sa apak niya sa entablado ay maskulado, maton, ay parang iba na, no? So at least transgender man yan, she's still looking like a feminine, that's fine. So ganun yun. And then oo, magaling humawak ang mga taga-US, no doubt, no? Pagdating sa leadership, we are looking up, someone from the US. Magaling sila, pero wag tayong magpaka-ipokrito, ha. Doon na nga lang sa ibang mga talent nila, special mention natin, 'di ba, noong sa AGT. Alam naman natin ang panahon nga ni Pomoy, ang daming nagpoprotesta sa online na luto, sino bang mahawak doon, 'di ba? Sila din, kaya mayroon din sila. Ito gusto ko talagang mag-voice out ng aking naramdaman. With my experience working in the BPO, I was, I handled BPO, international account, Australian account, British account, and American. So, ayun, andyan yung papasok talaga, guys, ang racism, no? At discrimination. So, when I was working sa BPO, kausap ko yung mga, yung mga customers na yon. Sasabihin nila, I want to speak with my fellow keme, fellow American, fellow ganon. Tapos, sorry but I don't understand your English. Tapos sinasabi ko, may I know what is your specific concern so I could explain to you better. I'm trained enough. Ganon. So, diba? So, napapahiya sila, no? Because I am confident that my English is standard. Everybody can understand my English, no? So, confident ako sa bagay na yon. So, alam natin yan, no? We were colonized by these Westerners, and wala naman akong doon kasi past na yon, pero wag natin i-insist that because the previous CEO is, from Western, and just because the new owner is not from there. So let's give her a chance for the new owner of the Miss Universe organization, kung ano talaga yung kanyang vision. But
I'm hoping na sana hindi mag-downgrade ang Miss Universe. So inclusivity, at first mahirap talagang tanggapin kasi guys, just to let you know, ang mga LGBT, especially sa mga bansa na hindi talaga tanggap ang LGBT, grabe yung kanilang dadaanan. So try to watch LGBT, especially dito sa mga Arab countries. And okay, no, just to share my personal experience, since galing din ako sa Middle East, ang daming ipokrito guys, no, they are condemning LGBT, but eto guys, may mga asawa pa nga sila, pumapatro sila sa kapwa nila, same sex. So wag tayong magpaka-ipokrito. So no one in this world is really perfect. It's really hard, no? Parang nakikita ko naman si Ana, talagang gusto niya inclusivity talaga, at talagang may pagbabago. Syempre, bagong may-ari, bago yan, no? So, alam mo yon, himay-himayin din natin. Huwag tayong sumabay na sa agos ng, nakararami. Ito sa lahat ng mga subscribers ko, let's be realistic and let's dig deeper sa mga bagay na ito, no? In fact, iparamdam din natin sa owner ng Miss Universe ngayon yung acceptance na tingnan natin. Basta yun nga lang, wag lang dapat cooking show. Dahil pag nag-cooking show ang labanan, nako, alam niya na ang kahinatnan niya. Yun na nga, kinikriticize na nga siya ngayon pa, no? So, wag ganon. So, total may mga panel of judges naman, and ang sisi doon mapunta sa kanya. Basta hands off lang dapat siya pagdating sa judgment. Yung mga kinuha niya dapat qualified, at wala dapat. Kaya nga lang, hindi may iwasan, sa kanya pa rin yung impact nun kung itong mga judges na to ay may favoritism. Let's admit that fact. But hopefully, eto na yun tanggapin na lang natin. Miss Universe still Miss Universe, no? Parang sa buhay lang yan, sa totoong buhay, mayroon talagang umaalis, mayroong dumarating. So, sa case ni Paula, I think, di ba, for sure, based naman sa kanyang statement last time, no? Andun yung kanyang passion talaga, being a CEO of the organization. It just so happen, my presumption is, meron lang talaga sigurong misunderstanding. Kaya, yun lang yun. If you could no longer bear the rules or the policies, simply, di ba, leave. That's it. So, yun lang guys, ang gusto kong sabihin, no, na bigyan natin ng chance itong new owner ng Miss Universe organization, but so long as malinis, fair judgment. So I'm really hoping na talagang fair and square ang labanan sa Miss Universe this finale in the upcoming years pa, para ma-maintain pa rin, no? Ma-maintain pa rin ang prestige ng pageantry, which is Miss Universe, because Miss Universe still Miss Universe, no? And it's actually one of the major pageant. And yun lang guys ang gusto kong sabihin, no? Palawakin natin yung isipan natin, spread love, kindness, no? Kasi kapag ganyan talaga guys ang nangyari sa mundong ibabaw, though we live in this imperfect world, so but at least may try natin, no, maging optimistic sa mga bagay-bagay. So doon natin malalaman na this pageantry is a symbol of, 'di ba? Women have voices, 'di ba? To spread kindness, to spread awareness, and so on and so forth. That is the main purpose of pageantry. And of course, still business pa rin yan. So, ganun lang naman yun, give and take lang. Choose the right one para hindi magsisi ang mga sponsors at hindi mabigo ang mga audience, because at the end of the day, tayong mga tao, tayong mga watchers ang kanilang target na i-market, hindi naman yung mga sponsor lang, kasi the sponsors cannot do anything if public will not entertain, 'di ba? Parang sa isang produkto lang 'yan. Hindi naman natin bibili ng isang produkto
no? Walang magagawa yung mga owner na yan ng mga produkto na yan kung hindi tatangkilikin ng mga tao. So para tangkilikin ng mga tao, dapat andyan yung integrity, andyan yung basta yun na yun, no? Ah, andyan yung mga mabubuting bagay na nakakatulong ka. Nagustuhan ko rin naman yung sinabi ni Paula na it's not all about you, but it's for every aspirant na nangangarap sa deserving woman and for the betterment of the world. So yun lang yun guys. Thank you so much and keep supporting my YouTube channel. Bye for now. Ciao.